Luke 4:18 to 19. Handa na po ba kayo? Okay, let's declare Luke 4:18 to 19. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Palakpakan natin si Lord. Let's declare naman ang ating J1 culture. Okay. Are you guys ready? Okay, 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. Sige, laksan mo. And I am not extreme. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi mo nga sa tabi mo, partner, ikaw yan. Amen. Praise God. Yan. Welcome po to our first Sunday of May. Wow. May na po, kaya mapapansin nyo ang ating mga nagagandahang nanay. Nagbubulaklaki na sila. Yan. No? From head to toe. No? Yan. No? Sabihin nga po natin, May. May gagawin si Lord. Amen. Sabi mo nga sa tabi mo, May gagawin si Lord sa'yo. Sa likod, may gagawin si Lord sa'yo. Yan. Dapat i-convince mo yung katabi mo, may gagawin si Lord sa'yo. Amen. Praise God. Sino po excited sa i-reveal ni Lord this season? Amen. Bagong season, yan. Spring na. No? Kitang-kita naman sa katabi mo. Namumulaklak yung katabi. No? Diba? Simula ulo hanggang paa. Namumulaklak. Wow. Pagbigyan nyo at magma-Mother's Day. Pagbigyan at magma-Mother's Day. Yan. Speaking of Mother's Day, everyone is invited in this coming Saturday. Yun po ay ating Mother's Day special. Wow. We're gonna have picnic sa park. Tayo po ay sa Gold Bar. Tama ba? Gold Bar. Yan. For time, I think we'll be there like around 3 to 4 p.m. We're gonna start mga ganong oras. Yan, sa park. Kaya kung may kakilala kang nanay, ayan na hindi lang pang atin, pang lahat, mag-invite po tayo. Amen? Tsaka yan na din ang ating magiging appreciation night. Kaya on that day, marami tayong isa-celebrate. Pagsama-samahin na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, partner, magyayaya ka. Amen? Mag-i-invite ka. Amen? And also, dahil tayo ay nagsasabi na ng mga gawain, yan, sino dito yung grabe yung experience mo last year sa local camp? Yan. Last year, pinaranas sa atin ni Lord na tayo ay chosen harvesters. Tandaan nyo? Amen. Pumalakpak sa Lord ang may na-harvest. Yun, hindi ka lang nag-harvest, ikaw ay pinili din. Okay, chosen harvesters. Kaya this time, dahil ikaw ay pinili, ikaw ay pinag-harvest ni Lord, we're gonna step towards naman sa unstoppable kingdom niya. Amen. Sino excited doon? Tatapak ka sa isang kingdom na unstoppable. What? Pastor, ano yan? Sumama kayo. Kailan yan? June 27 to 29. Sino excited sa gagawin ni Lord? Amen. Praise God. Palakpan natin si Lord. Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na ba? Yan. Anong sagot? Yan. Pakita nga ng mga ngiti ng excited sa word ni Lord. Yan, ngiti muna, ngiti. Ngitian mo yung katabi mo. Yan, excited mo ka ba? Excited yan? Titigan mo, partner. Nakita lang kita. Pinangiti mo na ako. Yan. Diba? No. Nakakatuwang Lord kasi alam niyo po, I believe truly this year, remember, simula nung tayo ay nag-declare nung ating first worship night this year, we have declared that the church will step towards spacious space. Pinapalawak ni Lord. Kita mo yung katabi mo, pinapalawak ba? Ano pinapalawak dyan? Pinapalapad daw, in Jesus' name. No, may pinapalawak si Lord. Amen. At ito na to. Amen. Okay. Sino dito ang handa na? Palakpan natin si Lord. Sige po, yung mga handa na, let's open our Bibles. Yan. Open your Bible, your pen and notebook, no?
Kung wala kang pen and notebook or Bible, magdala ka next week. Yeah. Mag-notes tayo. Okay. Let's open our Bibles. Let's dive into our word. It says in Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Let's go to Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Ayan. Sabi dito, verse 13, No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Sino dito mayroong kang goal na pinagfo-focusan mo? Sino dito focus ka sa goal? Yan. Ano ang goal mo? Tanungin mo yung katabi mo, anong goal mo sa buhay? May goal ka ba sa buhay? Yan. Siguraduhin mo nga may goal ba yung katabi mo? Dapat may goal. Okay? Sabi dito, but I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Ulitin ko. Napakaganda nung second part ng verse. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Sino dito nung na-meet mo si Lord, madami na siyang binago sa'yo? Bakit bigla mo nilakhan yung katabi mo? Nilakhan mo ng matay yung katabi mo. No? Tingnan mo yung sarili mo, marami na binago si Lord sa atin. Amen. Dati, no, dahil winter, isang beses ka lang naliligo, pero ngayon magsasummer na 3 times na uli. No, binabago tayo ni Lord. Amen. No, binabago tayo ni Lord. Dati, no, ang ating unang hanap sa umaga ay Facebook Reels. Yan. Ngayon nating hinahanap na ay, sino? Si Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Sure ka ga? Sure ka? Anyways, let's continue. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Just immersing into this scripture, merong sinasabi si Lord na meron tayong patutunguhan. Meron tayong future. Amen? Sino dito excited na maranasan mo yung future ni Lord sa'yo? Amen? May future si Lord sa atin. And let's read verse 14. I press to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Let it be clear today. Hindi lang tayo basta andito. Tinatawag tayo ni Lord. Amen. May napakinggan akong memes dati, medyo luma na. Sabi doon, sayang ang kilay. O kaya yung isa pa sa napakinggan natin, sayang ang tato. Alam niyo yan? Sayang alam niyo, sayang ang buhay kung walang Jesus. Sayang ang magandang shade ng lipstick yun. Kung hindi mo gagamitin kay Lord. Sayang ang kapugian. Sayang ang kagandahan. No? Kung walang Jesus. Kaya naman ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay pressing forward. Yan. That's our title for today. Sabi mo nga sa katabi mo, partner, let's press forward. Sabihin natin sa puso natin, I am pressing forward. Amen. Praise God. Alam niyo po, last week, tandaan niyo ang pinag-usapan natin last week? We talk about, we are pressed but not crushed. Tandaan niyo yun? We are pressed but not crushed. Kabi-kabilaman ang mga inaalaw ni Lord na circumstances in our life. May it be in our left, on our right, on top, or bottom, no? Still, hindi nakakapagbabago yun na ang Diyos ay Diyos. Amen. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Amen. Meron ka mang pinagtatagumpayang hindi mo inaasahan. There could be some instances na pinaghandaan mo naman eh. No, pinaghandaan mo pa. Sinabi mo pa nga, I'm ready. Pero nung pagdating ng sitwasyon, nalaman mo sa sarili mo, hindi ka pala talaga handa. Sino dito, when you are preparing kapag may mga birthday o kaya mga handaan, feeling mo, okay na yung niluto mo, kasya na yon. Pagdating ng mga bisita, kulang ang kanin, kulang ang salad, no? Akala mo okay na yung pansit, mamaya magsasabi, walang lasa. Pinaghandaan mo, you have given your best, pero may kulang pa rin. Sabi mo sa tabi mo, partner, anong kulang sa'yo?
matinding tanong yan, anong kulang sa'yo? No? Pera daw. Yan. Alam niyo po, in this season, kasi pinapalawak ni Lord, tandaan niyo yung topic natin, stretching season. Tandaan niyo yun. The Lord is stretching our tents. Pinapalawak ni Lord ang kanyang teritoryo sa ating buhay. Masakit. Mahirap. Kapag doon na tayo sa stretching season. But, wag natin kakalimutan, without those seasons, walang magiging testimony. May binubuo si Lord sa ating buhay. Sabihin mo nga, may binubuo si Lord sa akin. Yan. Sabihin mo ulit, may binubuo si Lord sa akin. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kalma ka lang. Hintayin mo ako. May binubuo si Lord sa akin. Sabihin mo sa likod mo, kalma ka lang. May ginagawa si Lord sa akin. Kasi alam niyo po, minsan, talagang iaalaw ni Lord yung mga pagkakataon that we will ask Him, Lord, hanggang kailan? No? Lord, hanggang kailan ko pagtitiisan si ano? Yun. Lord, until when will I struggle to these things? Lord, until when? Tandaan niyo yung pinag-usapan natin prutas last week? Ano nga yun? Olive. Yeah, meron tayong picture dyan. Makakapakita nga. Yung picture. Yan. Yan. Ayan po ay dalawang picture, pinagtabi ko. Yan. If you can see in your left, siya ay olive pa rin. Pero, yung nasa left, siya ay dinudurog na. No? On the right, siya ay olive pa rin. Pero, siya ay smush na, durog na, no? There could be sometimes in our life that the Lord will allow same situations, pero iba ang bigat. Could be same troubles, same circumstance, pero iba ang dating. No? Pastor, paano nangyari yun? Same trouble, same situation, pero iba ang dating. Sino dito, meron kang paboritong bilihan ng kape? Pagpunta mo sa ibang bilihan mo ng kape, ba't iba ang lasa? Yung nanay ko po kasi lagi may hanap na kape. Sabi, dun masarap. Nakita masarap sa Banff. Kapag kakalayo ng gusto. Sulong. Pare-parehong brand, pero iba-ibang timpla. No? Iba-ibang season, pero iba-ibang pinapatunayan ni Lord. Especially here in this one. They are same olive, pero magkaiba sila ng process. Same sila ng olive, pero ibang outcome. On the first one here on the left, we can see, olive siya, pero siya ay kinakrush pa lang, nasa process pa lang. And then on the right, siya ay olive, pero iba na yung itsura niya. Iba na yung purpose niya. No? Dito natin makikita yung pagkakaiba ng process at outcome. Magkaiba ang process at outcome. Sino dito, before you have met the Lord, mahabang proseso ang ginawa sa'yo? No? Magkaiba ang proseso at sa outcome. Pastor, magkaiba yun? Oo, magkaiba yun. Kasi ang process is the becoming and outcome is what it has become. Ako po may tanong sa inyo. I have a question to all of us tonight. Sino dito, kapag narinig mo yung story ni kapatid, yung kanya mga testimony, yung pinagtagumpayan niya, na-excite ka? No? Natutuwa ka? Masasabi mo, talaga, brother, yan ang ginawa sa'yo ni Lord. Talaga, sister, that was your testimony. Wow, grabe, nakaka-bless. No? You are pumped, we are hyped, we get so excited of a vision na pinaranas sa kanya ni Lord, no? We get so excited when we heard of God's promises to that person's life. Sobrang tuwan-tuwa tayo. Sino dito, hindi mo naman katagumpayan, pero yung narinig mo, si brother, nagkaroon ng bagong cellphone, tuwan-tuwa ka. Nakipicture ka pa nga. Inagaw mo. Nung si sister, narinig mo may bagong trabaho, tuwang-tuwa ka sa kanya. No, kasi meron siyang bagong trabaho.
O kaya naman si brother, may bago siyang, anong gusto niyong bago? O sasakyan daw. May bagong sasakyan si brother, tuwan-tuwa ka sa kanya. No? Di ba? Minsan nga, kapag nakikita niyo yung mga bago, sinasabi niyo, paamoy nga ng bago. Yun. Pahawak nga ng bago. Tuwan-tuwa tayo. No, tuwan-tuwa tayo. Kapag nga bago yung damit ng katabi mo, tuwan-tuwa ka din. Sabi mo, ganda ng suot mo. Saan mo nabili yan? Kaganda ng... Pag nakita mo ang katabi mo, bago ang kulay ng labi, next week, tuwan-tuwa ka din. Saan mo nabili lipstick mo? Napakuskus daw. Saan mo nabili? Tuwan-tuwa tayo kapag nakikita natin na ang ating katabi ay may bago. Amen? Sino dito masaya ka kapag yung katabi mo may bago? Amen? Palakpakan natin si Lord. No, gaya ng kinanta natin kanina, may new thing coming. Amen? May new thing coming. We get so excited kapag may bago. Pero this is the question. Who among of you is excited kapag malalaman mo yung pinagdaanan ng taong yun bago makapili ng damit na susuotin? Pastor, wala na akong damit eh. Ang damit ko paulit-ulit na. Tingnan mo kadami naman. Sino ba naman ang hindi excited sa promise ni Lord? Sino ba naman ang hindi excited sa harvest ni Lord? Para sa iba, most of the time, sa testimony ng iba, sa mga life story ng iba, we are blessed. Amen? If we heard such victory, we are amazed how God is moving. No? We are so amazed how God, His work sa taong yon. Ang tanong, have we ever recognized yung process bago makarating yung tao sa ganong sitwasyon? Alam niyo po, mahirap pumili. Kasi minsan, especially nung wala pa si Kuya Rakol sa house, most si tatay laging ako lang po ang pogi sa bahay. Kaya rinig ko ang struggle ng mga yan kapag mamimili ng susuot. Rinig ko. Alam mo yun? Bago makarating ng linggo, kung hindi pa tatay meran. No? O kaya naman, bago ka nakarating sa iyong bagong testimony, hindi mo masabi yung pinagdaanan mo kasi mahalaga yung outcome. Tama? Hindi mo masabi yung mga inalaw ni Lord na sitwasyon kasi mas madating sa'yo yung victory na naranasan mo. Amen? Pero let us not forget ang importance ng process. Okay? Yung bigat ng process, have we really went into that person's shoes and learned the whole story? Kasi sometimes, we just see that person's smile. Pero, at the back, hindi talaga natin alam ang kanyang pinagdadaanan. Hindi natin alam talaga ang kanyang pinagtatagumpayan. We just know that person is victorious. We just know that person ay sinasamahan ni Lord. Do we ever realize na bago makarating sa bago, ay meron kang pinaglumaan? Yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, yung pinaglumaan mo, bitawan mo na. Maghanap ka ng pagbibigyan. Alam niyo po, I believe that the Lord is in the business of doing new things in our life. I believe that the Lord is in the business of doing from nothing to something. Dati, especially maririnig mo to sa mga talagang matindi ang inalaw ni Lord sa kanila, sabihin, especially sa mga mas alam mo yun, medyo nakakalamang-lamang sa edad, sabihin, alam mo, nung panahon namin, ganito kami, naglalakad kami. Kayo, konting step lang. Alam mo yung ganon, marami silang process sa pinagdaanan. Sabihin mo pa, bago kami makakain. Sino naka-experience nun? Young people. Yan. Bago kami makakain ng food. Kami mamimingwit pa ng isda. Yun, fisherman pala. Kami bago makakain ng buko, Diyos aakyatin sa puno. May process. No? Have we ever reached to a point of understanding that Jesus knows better? Rather than to the things na alam natin. Mas alam ni Lord ang best para sa atin. You know your struggle. You know that you are facing something right now. Struggle is real.
but Jesus is our strength. You know your circumstance, but it is clear na pinagtagumpayan yun ni Lord. Amen? Mahalaga ang process. Kasi kung walang process, walang outcome. Amen? Bago makarating sa, di ba? Minsan, kakatuwa ang Lord kapag ganito magsa-summer, nakikita natin, no, lumalabas yung mga bago. Yung mga bagong, ito ay nabili ko pa sa Shein nung winter kasi mura. Kaya ngayong summer ko inilalabas ang dress. Yun, talagang hirap na hirap ka mamili ng damit. May process na pinagdaanan. Bago ka makarating sa testimony mo ngayon, bago ka makarating sa pinagkaloob sa'yo ni Lord, meron tayong pinagdaanan. Kaya wag natin babaliwalain ang ating pinagdaanan. Kasi without those things, you won't be the person that you are today. Amen. You won't be the man that God wants you to be. You won't be the woman that the Lord wants you to be. Let's take a look at this scripture. In 1 Peter chapter 5 verse 10, sabi diyan, in His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while. Teka lang. Pansin niyo yun? So after you have suffered a little while. Ganun pala. Ganun pala ang suffering. Hindi forever. Little while lang. Sabi mo nga sa tabi mo, little while lang daw yan. Hindi yan panghabang buhay. Matatapos din yan. Sabi mo sa tabi mo, matatapos din yan. Sa likod mo, matatapos din yan. Amen. Sino dito excited ka? Kasi sa season mo, matatapos din. Amen. Parang birthday lang yan. Lilipas din. Amen. Yan. Parang Pasko lang yan, lilipas din. Tuloy natin. After ng suffering ang tindi, He will restore, support, and strengthen you. And He will place you on a firm foundation. Ulitin ko. So after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. Ito ibig sabihin yan. Your way to God's promise is through His process. Amen. Walang promise kung walang process. Sino dito, before you came here in Canada, ang daming process na pinagdaanan? No? Yung nga lang, hindi ko alam kung kami lang. Alam niyo po, before we go here in Canada, pag sa dami namin makapal na damit na dala, ang haba ng process na pamimili, ito, kailangan mo yan. Kailangan mo to. Yan, ang haba ng pagpunta sa airport, lahat ng dala, hindi naman pala kailangan. Dami. Pagpasok sa ganito, paglampas, pampabigat lang pala yung dala mo. Yan. Madalas tayo lang nagpapabigat ng sitwasyon natin. Pero sa totoo lang, alam mo, pwede mo namang hindi dalhin yan. Amen. Madalas tayo lang yung nag-iisip na, baka ganito, baka ganyan. Kaya ka nagbumukhang baka. Tingnan mo yung katabi, mukha na bang baka yan? Kasi puro baka yung lumalabas sa bibig niya. Baka, ganyan. Pero look at this, oh. So after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you. And He will place you on a firm foundation. Amen. Alam mo, just staying on that scripture, tapos pwede na tayo matapos ngayong araw. Pwede na tayo matapos. Kasi if you really know, Christian, I believe lahat ng karap ko Christian, if you really know that you have Jesus into your life, magkabila man ang mga pinagtatagumpayan mo, sobrang bigat man na nakapatong sa'yo. If you know that you have Jesus, ito ang mangyayari. Little while lang lahat. Panandalian lang lahat. Amen. Why? Because He will restore, support, and strengthen you and will place you on a firm foundation. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Praise the Lord. Amen. Your way to God's promise is through
His process. And I believe today, like what the Lord have reminded us last week, hindi baliwala ang crushing, hindi baliwala ang pressing. May anointing na nare-release. May power na nare-release. Merong nare-release. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, gustuhin mo yan. Gustuhin mo ang process. Gustuhin mo yan. Okay? Now, we need to understand ang process of pressing. Kasi, kanina yung picture, tandaan niyo yung picture, olive siya kanina, tapos babagong lagay, ginigiling pa lang, tapos yung nagiling na. Tingin nyo ba yung nagiling na, wala nang silbi? Matapos magiling, makatapos sa process, tingin nyo, itatapon na lang yan? Alam niyo po, dyan sa nagiling ng olive, hindi pa yan patapon. Ayan ay magiging fertilizer. Mostly feeds. Pero most of the time, ginagamit siya sa fertilizer. Alam niyo kung bakit? Yung patapon mong naging testimony, yung mga patapon mong naging sitwasyon, gagamitin niya ni Lord na pataba sa susunod mong breakthrough. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Now, we're gonna go on understanding the process of pressing. Tatlo lang to. Let's read Romans 5, verses 3 to 5. Basa ba? Yan. Romans 5, verses 3 to 5. We can rejoice, too, when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Una, by just focusing on that verse, sino dito, kapag naiipit ka na lumalabas yung ugali mo? No? Kung kaganda-ganda ng ayos. Ika nga ng iba, plakado ang ngiti, plakado itsura, pagdating sa party, bigla kang natisod. Alam niyo yung malit na daliri niyo sa paa, natisod ka sa gilid. Oh, gandang-ganda na itsura mo, tapos lalabas sa bibig mo. Puto ko chita. Yun. Nagagets siya ka? No? Sobrang ganda ng ayos mo, no? Biglang mayroong sumingit sa'yo sa daan. Ready ka, bago ka sumakay sa car, Lord, excited ako mag-worship ngayong Sunday, excited ako makarinig ng word mo. Pagdating sa daan, may sumingit lang ng kaunti-kaunti lang naman. Sabi mo, parang hindi marunong mag-drive. Driver ka pa ba? Bakit ka nakapasa ng driver's license? Alam niyo po, your character is revealed in your circumstance. Kasi in this verse, nadidevelop ang endurance. You know, being a Christian is not just about the good things that we are experiencing. Mostly, being a Christian, being followers of Christ, being disciples of the Lord, handa ka kapag meron kang pinagtatagumpayan. Okay? Hindi yung kapag kabato sa'yo, magagalit ka na. Binatok tirang tinapay, bakit mo ako babatuhin ng bato? Yun. Nasaan ang pag-ibig? Nasaan si Jesus? First point, sabi dito, your character is revealed in your circumstance. Sa pressing lumalabas ang totoong character. Pag pigang-piga, dyan lumalabas ang ugali. Lumalabas ang posisyon ng puso. Lumalabas ang totoong worship. Lumalabas kung saan ka talaga nakatingin. I believe na tayo ay binabago ni Lord every day. Amen. The Lord is changing us from glory to glory. No? Titigim yung katabi mo. Uy, binabago daw tayo ni Lord. No, binabago daw tayo ni Lord. And because tayo binabago ni Lord every day, alam nyo, inaalaw ni Lord yung mga circumstance sa buhay natin for us to realize, meron pa palang aayusin si Lord sa akin. Meron pa palang itatama si Lord sa akin. Meron pa palang pwedeng maging maayos na salita. Meron pa palang pwedeng maging tamang posisyon ng puso. Kasi alam nyo po, sa pagpiga, dun lumalabas. No? Sino dito na experience mo na
gandang-ganda ng araw mo, nag-pray ka pa ng umaga, nag-worship ka pa nga, no? Nag-devotion ka pa, meron ka lang nakitang hugasin sa lababo nyo. Sino naman ang kumain dito? Lumalabas ang totoong ikaw. Lumalabas. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. In Jesus' name, hindi ikaw yon. Okay? Yan, lumalakas yung ubo. Kasi, pinipiga ni Lord. Inilalabas ni Lord ang totoong posisyon ng puso mo. Amen? Because it's very hard to really follow the Lord. It's really hard to be a follower of Christ kung magkaiba ang puso natin kaysa sa puso ni Lord. Kasi kung si Lord, alam nyo, kung si Jesus na dito, siguro, lagi niya tayong bibigyan ng mga teaching. Lagi niya tayong sesermonan. Lagi tayong sesermonan ni Jesus. Alam mo, okay naman yan. Bakit ka maiinis ka agad? Pwede sabihin ni Jesus, alam mo, di ka naman perfect eh. Biglang ganun. Nagigasi po ba? The reason of pressing is for you to be genuine. Kaya may pressing. Inilalabas ni Lord ang totoong ikaw. Inilalabas ni Lord ang pwede pang ayusin. Inilalabas si Lord ang pwede pa niyang kilusan sa buhay mo. Amen. Sino dito gusto mo may baguhin pa si Lord sa iyo? Amen. Taas ang kamay na may gusto pang baguhin si Lord sa iyo. Yan. Lord, picturean niyo kami. Picturean niyo kami, Lord. Amen. Dahil alam natin na kung wala tayong may experience na such situation, hindi natin maintindihan kung ano nasa puso ni Lord. Kwento. Sino may gusto ng kwento? Kwento lang. Before, when I was still a youth pastor, sa Edmonton, yun nga, nag-aatid sundo ng mga youth. Tuwan-tuwa ako kapag nag-aatid sundo ako kasi spiritual mapping namin lagi every Friday ang buong Edmonton. Kasi from north, south, east, west, naiikot namin yan. Tuwan-tuwa kami. O baka ako lang. Kasi yung mga sakay ko, tulog na sila. Ganyan. Umiikot kami buong Edmonton. Dumating yung time na tinanong na ako ng isang youth, sabi sa akin ng isang youth, Kuya, hanggang kailan ka manunundo? Kuya, hanggang kailan ka magdadrive sa amin? Alam nyo, isa lang ang sagot ko sa kanya. Hanggat may youth na wala pang Jesus sa puso, manunundo tayo. Amen. Hanggat meron pang nangangailangan kay Jesus, manunundo tayo. Alam niyo po, glory yung kay Lord, si Lord John. I won't reach to that point kung hindi ko din na-experience maging broken as a young person. I won't reach to that point kung hindi ko nadaanan, kung wala akong na-experience na pangit when I was a youth. You know, magpasalamat ka sa mga pangit na experience mo, sa mga hindi mo inaasahang sitwasyon. To those, I don't know, maybe some of you have traumatic experience when you were young. I don't know, maybe some of us, meron pang hindi na-deal when we were still young. Pero magpasalamat ka. Kasi without those testings, without those scenarios in our life, hindi tayo makakalapit kay Lord ngayon. Kasi baka ang isip natin, perfect na ako. No, gwapo na nga ako eh. Okay na ako. Pero salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Kasi inallow niya na ako ay makaranas ng pangit. Kasi without those kinds of testings, we won't reach to this kind of testimony na meron pa tayong dapat ilapit kay Lord. Amen. Pare-pareho lang naman tayo dati. Kasi pare-pareho lang tayo nangangailangan sa Lord. Pare-pareho lang tayong nagkulang. Pare-pareho lang tayong sinner. We are all sinners. Remember what it says in the book of Romans? Everyone falls short of the glory of God. Kung hindi tayo nag-fall short sa glory ni Lord, hindi natin maintindihan, mahal pala ako ni Lord. Amen. Hindi natin maintindihan na tayo pala ay tinatawag ni Lord kahit madumi tayo. Kahit may pinagtagumpayan tayo. Alam niyo po, most of the time, kung makakakilala kayo ng mga dating addict, ngayon addict na kay Lord, ang titindi ng mga testimony ng mga yan.
At sila pa yung grabe mag-win sa Lord. Tingnan mo nga yung katabi mo. Adik ka ba? Sabihin mo, adik ka ba? No? Adik kay Lord. Amen. Sabihin mo, adik ka kay Lord, ha? Adik ka kay Lord. No? Sila pa yung matitinding testimony. Sila pa yung mga matitinding grabe mag-win kasi alam nila yung bigat kapag sila ay malayo sa Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, partner, ilabas mo ng totoong ikaw. Kasi ang gusto ni Lord ay ang gamitin ang totoong ikaw. Amen. Wala na magkukunwari. Ilalabas ni Lord ang totoong ikaw. Amen. Pangalawa, let's read Psalm 66 verse 16 Psalms chapter 66 verses 16 to 19. Sabi diyan, come and listen, all you who fear God, and I will tell you what He did for me. Teka lang. Doon sa verse 16, doon sa mga nakakata ng devotion, alam nyo ang ibig sabihin ng having fear of God no? Having fear of God is takot kang mawalay sa Lord. Amen. Takot kang magkulang sa presensya niya. Okay, verse 17. For I cried out to Him for help, praising Him as I spoke. Verse 18. If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. But God did listen. He paid attention to my prayer. Number 2, understanding the process of pressing. Your crushing is not for nothing. Hindi baliwala ang pangit mong pas. Gusto nga yan ni Lord Gusto ni Lord yung pangit mong pas. Gusto ni Lord yung pangit mong nakaraan. Gusto ni Lord yung pangit mong pinagdaanan. Gusto ni Lord na nagko-confess ka sa Kanya. Gusto ni Lord na nagkwento ka ng pinagdaanan mo. Gusto ni Lord na nire-release mo sa Kanya yung mga pinagtagumpayan mo. Gustong-gusto ni Lord na ikaw ay totoo sa Kanyang harapan. Kasi kapag ikaw ay totoo sa Kanyang harapan, nararanasan mo din ang totoong kaya niyang gawin sa buhay mo. Amen. Kasi, if we ourselves won't just, di na kailangan malaman ng iba. Kasi, it's between me and the Lord. Yes, it's good to think that way. Pero paano makakakilala ang iba kung hindi mo i-share ang testimony mo? Paano makakakilala ang iba kay Lord kung ikaw mismo? Alam niyo po, if we are afraid to talk about such things, ibig sabihin hindi ka pa truly okay sa bagay na yon. If you are not able to share something, hindi ko sa pinipilit kayong mag-share. Pero the point here is, kapag na-overcome mo na isang bagay, willing ka na maging testimony yon. Kasi it's not about you anymore. It's about what God have done into your life. Amen. Wala na yung pride na baka gantong isipin nila sa akin. Baka, alam nyo, kaya maganda yung crushing. Kasi without those crushing, wala kang i-share sa iba. Wala kang makikwento na kabutihan ng iba, ng Lord sa'yo. Wala kang ma-share na testimony mo sa iba. Yung iba nga, mostly, nakakakilala kay Lord, hindi dahil sa scripture, kundi dahil sa testimony ng iba. Tama. Sino dito nakakilala ka kay Lord, hindi dahil may narinig kang verse, kundi narinig mo yung testimony ng iba. Amen. Una kang nagpunta sa church, hindi dahil may shinare na word sa'yo, kundi shinare ng tao yun, yung naranasan niya kay Lord. Amen. Kaya yung crushing mo, hindi yan baliwala. Gusto yan ni Lord. Gusto ni Lord gamitin ang pangit na storya para yung iba makakilala sa Kanya. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, maging totoo na tayo. Maging totoo na tayo. Kasi gusto ni Lord ngayon, the Lord is pressing sa bawat isa ngayon na tayo mag-win ng souls. Amen. Gamitin natin ang ating kadaldalan kay Lord. Amen. Titigay mo yung katabi mo, madaldal ka ba? Ipagkalat mo si Lord. Sa kabila, mabilis ang bibig mo. Ipagkalat mo si Lord. Amen. Kasi if we're going back sa verse, pabalik nga po muna ng verse, Psalm 66, verses 16 to 19. Sabi diyan, come and listen, all you who fear God, and I will tell you what He did for me. Ipagkalat mo ang ginawa ni Lord sa'yo. Ipagsabi mo ang himalang ginawa ni Lord sa'yo.
Ikwento mo sa iba kung paano kanya pinagaling. Ikwento mo sa iba kung paano kanya pinalakas. Ikwento mo sa marami kung gaano kanya ni-restore. Ikwento mo sa lahat kung gaano ka pinalakas si Lord. Amen. Ikwento mo, ipagkalat natin si Lord. Amen. Ipagkalat natin ang ginagawa ni Jesus. Amen. Kasi darating at darating ang time. I believe na darating yung time that you and me, grabe yung gagawin ni Lord sa atin. Meron pang gagawin si Lord. That you and me, grabe yung paggagamitan ni Lord sa atin. Amen. We never know. Some of us today, pwedeng iba sa karap ko ngayon, gagawing grabing servant ni Lord. What if padala ka bigla? Sino dito gusto ipadala ni Lord? JA1 Nunavut. Wow. JA1 Yellowknife. Wow. JA1, ano pa gang nasa territories? Ano pa? Ano po yun? Grand Prairie, yun. Ano pa? Saan pa? Saan po? White Horse. Saan yun? Ano po? White Court, yan. Yung testimony mo lang, sapat na yung mag-win ng tao. Yung testimony, yung mga ginawa pa lang ni Lord sa iyo, sapat na yun para madala mo sila kay Lord. Amen. Tandaan nyo, we have sang the song earlier, Goodness of God. Let me tell you this. Totoong sa tao na for us to believe, we must see it. Nakita mo sa iba, kumilos ang Lord sa kanya, ngayon ang desire mo din, Lord, kumilos ka din sa akin. Nung kumilos si Lord sa'yo, ipagkalat mo din sa iba. Amen. Huwag mong sayangin ang testimony mo. Huwag mong hayaang langawin ang testimony mo. Ipagkalat mo sa kanila, ipagkalat mo sa marami. Bakit? Gagamitin ni Lord ang testimony mo. Amen. It says in Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. Amen. He rescues those whose spirits are crushed. Sino dito nakilala mo si Lord nung broken ka? Mas napalapit ka sa Diyos nung time na walang-wala ka. Mas nakilala mong kabutihan ni Lord nung panahong grabe yung paghihintay mo. Mas nakilala mo si Jesus nung panahong walang-wala ka. Ganon din ang iba. Nangangailangan lang sila ng word. Kailangan natin magsalita, kailangan natin i-share ang magagandang ginagawa ni Lord sa atin. We were once broken too. But today, I believe we are broken for Jesus. Amen. Na ang gusto natin, Lord, ayoko nang yung katrabaho mo, tuloy-tuloy pa rin ang pagkukwento sa iyo ng mga pangit niyang na-experience in life. Could be anxiety, could be depression. Ikaw na ginamit ni Lord na maka-experience ng victory over anxiety and depression, gagamitin ka ni Lord dyan para mag-win na marami na nakaka-experience ng anxiety and depression. Nagigets po ba? Hindi sayang ang testimony mo. Huwag mong paglangawin ang testimony mo. Ipagkalat mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ipagkalat mo. Sabi mo sa katabi mo, ipagkalat mo. Ipagkalat mo ang kabutihan ni Lord sa iyo. Why? Kasi there you will see what God can do to you and what God can do through you. I believe na ang Lord ay may ginawa na sa buhay ng bawat isa. At hindi natatapos si Lord dyan. Yung ginawa ni Lord sa'yo, gagamitin niya yan para yung iba makalapit sa Kanya. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, ikwento mo na yan. Kwento mo na yan. Amen. And those certain areas that we have experienced from the past. Alam nyo, remember the scripture that we have read earlier? Lahat yan little while lang. After mo mapagtagumpayan yan, after mong from testings to triumph, from conflict to conquered, alam niyo po, dito tayo dadalhin ni Lord. Matthew 6 verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. It's very clear that in our time,
Especially today. Sobrang daming distractions. Tama. Yung nga lang ngiti ng katabi mo, nadidistract ka na. No? Yung pangalang, yung tunog ng cellphone ng katabi mo, nadidistract ka na. O kaya naman, sa church, kapag nagsiserve ka na kay Lord, nakita mo lang si kapatid. Kung ano-ano akala ko Christian ka. Yun. Yan, sinong ganon? Akala ko Christian ka. O kaya naman, sino dito, naka-experience ka na lang, akala ko, nagpo-post ka pa ng verse of the day. Bayo mo pa nga nakalagay sa bayo mo. Ano yun, nakalagay sa bayo mo? For I have plans for you, declares the Lord. O bakit wala kang pangarap sa buhay? Alam niyo po, this is where the Lord will use His church fully. If your purpose is clear to you, it will decide where your life will be. Your purpose will decide your life. Kung malinaw sa'yo na hindi baliwala ang pinagtagumpayan mo, if it is clear to you, and masaya ka kapag meron kang pinagtatagumpayan, and if it's clear to you na yung breakings, tagal-tagal mo niligawan, tapos iba yung sasagutin. Yung, kanina may nakakanta, yung kinakatuloy sa kanina. Never mind. So may kinakanta siya kanina. Ayun. Sabi ko, sige, ito na lang katahin mo. Kung ako ba siya, mapapansin mo. Ngayon, na-broken hearted ka. Yung na-broken ka, tapos nag-serve ka kay Lord, maganda yun. No? Yung nagkulang ka, tapos bless ka ni Lord, tapos nag-serve ka sa Kanya, maganda yun. Yung dati, you don't know where you will be, tapos bigla ka nag-serve kay Lord, kasi ni-restore ka ni Lord, pinalakas ka niya, maganda yun. Kasi, without those challenges, without those trials, without those pressing, without those crushing, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi mo malalaman ang clarity ng purpose ni Lord sa'yo. Ang purpose natin, the reason why we are experiencing these challenges, these trials, kasi may purpose si Lord sa atin. May paggagamitan si Lord sa atin. And if you know to your life, to yourself, yung purpose ni Lord sa'yo, it will decide kung saan ka pupunta. Kung alam mo ang purpose mo ay maglingkod sa Lord, hindi ikay papunta kay Lord. Kung ang purpose mo lang, kasi iba-ibang pwede natin maging purpose sa buhay eh. Minsan, purpose mo, ikaw ay nilagay ni Lord sa heart mo for you to be a teacher. Purpose mong turuan ng mga young generation. Purpose mo lang yon. Pero yung purpose ni Lord sa'yo. Pwede kang teacher, pero winiwin mo yung young people para kay Lord. Amen. Yung mga nurses, no? Yung mga upcoming nurses, purpose mong makapasa, purpose mong mapagtagumpayan yung studies mo, purpose mong mapagaling yung may mga sakit, purpose mo yon. Pero yung purpose ni Lord, kung bakit ka andoon, alam mo, your purpose is for you to pray those sick people. Are you guys getting it? Hindi ka itatanim ni Lord sa isang lugar na baliwala lang. May purpose ni Lord kung bakit ka andyan. Amen. Kung bakit may ganyan kang sitwasyon, kung bakit pinipiga ka ni Lord in such area, kung bakit mayroong pangit, kung bakit nag-allow si Lord ng maganda, kung bakit nag-allow si Lord ng such situation. Kasi may paggagamitan yan. May paggagamitan sa'yo si Lord. Amen. Kaya I'll tell you this, hindi pagkakamali na andyan ka ngayon. Hindi aksidente na na-experience mo yun dati. Sorry kung masakit. Sorry kung it tore something into your heart. Sorry kung walang nagsasabi sa'yo ng sorry. But let this be clear to you. Inalaw ni Lord yun para ikaw at ako ay patuloy na makalapit sa Kanya. Nag-aalaw si Lord ng mga sitwasyon sa atin for us to know His great purpose in our life. Nag-aalaw si Lord nung bata na madapa ka para malaman mo na ibabangon ka ni Lord. Nag-allow si Lord ng season na ikaw ay walang-wala para malaman mo na i-bless ka ni Lord. Nag-allow si Lord ng season na ikaw ay may sakit at karamdaman para malaman mo na ikaw ay pagagalingin ni Lord.
Nag-allow si Lord ng season na ikaw ay may sadness, may sorrow into your heart for you to know that Jesus is your joy. Nag-allow si Lord ng mga situations in our life for you to know that in your breaking, Jesus is your breakthrough. Nag-allow si Lord ng situations in our life for us to reach the rock bottom. There we will see that Jesus is our rock. Nagigets niyo po ba? Hindi baliwala ang crashing. May purpose ang crashing. Amen? Maaring yung crashing na yan ay bunga ng maling desisyon. Maaring yung crashing na yan ay bunga ng maling aksyon. But God allowed it. Pinahintulot ni Lord. Pinahintulot ni Lord. For you to know God's purpose in your life. For you to see how God will use you kahit pangit yung pinagdaanan mo. For you to know that God is willing to use you even if nasaktan ka, nahirapan ka. Kasi alam ni Lord, yung testimony mo magbabago ng buhay ng iba. Inalaw ni Lord yan. Kasi alam ni Lord, mayroon kang mai-encounter na ang kailangan lang nila is yung testimony mo. Kaya let me tell you this. May binubuo si Lord sa iyo. May binubuo si Lord sa bawat isa. Merong pinapatunayan ng Diyos sa sitwasyon mo. At ito ang pinapatunayan ni Lord. Kahit merong pangit, gagamitin ka ni Lord. Amen. And this is how we will press forward. Una, let's be mature in faith. Because we won't understand the beauty of the process kung tayo ay immature pa sa ating faith. Kung tayo immature pa sa ating faith, we won't see the bigger picture that God is putting in front of us. Alam niyo po, church, kapag mature ka na sa faith mo, maintindihan mo, may laban pa ako. May laban ka pa. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Mayroon pang ginagawa si Lord sa'yo. May binubuo pa si Lord. Kapag naiintindihan mo, minamature ka ni Lord, you will see, kapag nadapa, ibabahon ka ng Diyos. Tandaan niyo yung scripture natin kanina, panandalian lang lahat. Panandalian lang lahat ng suffering. Panandalian lang lahat ng pain. Panandalian lang lahat ng sorrow. Bakit? Minamature ka ni Lord. At kapag minature ka ni Lord, maiintindihan mo, may laban ka pa. May laban ka pa. Hindi ka talunan. Hindi ka natalo. Makita mo lang, na-feel mo lang na nadapa ka. Pero Jesus is letting us know, hindi ka natalo. Inaangat lang ni Lord ang level ng faith mo. Amen. Sino dito inaangat ni Lord ang level ng faith mo? Amen. And let me tell you this. For you to press forward, mag-mature ka in faith. Pangalawa, pass the test. Ipasa mo ang test. Pass the test of faith. Huwag kang papayag na yung faith mo hanggang dyan lang. Sumaya ka kapag mayroong testingan. Sumaya ka kapag mayroong ka pinagtatagumpayan kasi kung wala kang testingan, ako, hindi mo ma-experience ang upgrade. Hindi mo ma-experience yung new thing. Kita nyo ngayon, nag-birthday ang paligid. Bago mag-birthday ang paligid, anong sinundan nating season? Nag-snow. Ang lamig. Ang tagal nating nakakulong sa kwarto. Ang tagal nating nakakulong sa bahay kasi malamig. There could be cold times in our life. Pero now, itong bagong season ni Lord sa'yo, gusto ni Lord magbunga ka na. Ang gusto ni Lord, dahil ikaw ay may pinagdaanang malamig, meron ka pinagtagumpayan, ang gusto ni Lord this season, makita mo na without those season, hindi ka magbubunga. Kaya ang gusto ni Lord ngayon sa iyo ay ikaw ay magbunga. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ipasa mo ang test. Ipasa mo ang test. Ipasa mo ang test. Amen? Because the Lord wants us to pass the test of faith. Pangatlo, malapit na po tayo matapos. Fight the good fight of faith. Ilaban mo. Ilaban mo. I believe, dahil meron tayong inilalaban sa prayer, sino dito, pinatibay na ni Lord ang tuhod mo?
Dun sa may mga na-experience ng hindi maganda sa kanilang tuhod, mag-pray kayo. Simulan yung lumuhod, titibay ang tuhod nyo. Titibay, hindi lang ang tuhod nyo, pati ang pananampalataya nyo. Luhudan mo. Ilaban mo sa panalangin. Ilaban mo, ilapit mo sa Lord. Bakit? We need to fight the good fight of faith. Can I invite the worship team, please? Kasi, church, Christian, if you fully know the purpose of what the Lord is doing to you, hindi ka lang basta tatayo, hindi ka basta mag-worship lang, hindi ka basta magsaserve lang, may bigat ang purpose mo. Kasi ang purpose mo, Lord, gusto kitang mapasaya. Lord, gusto ko lumawak pa ang kaharian mo. Lord, thank you. Kasi nawala ng laman ng bulsa ko. Lord, thank you. Kasi nagkasakit ako. Lord, thank you. Kasi naranasan ko yun nung bata ko. Lord, thank you. Kasi without those testings, without those challenges, hindi mo makikita ang kabutihan ni Lord. Salamat sa Lord, may pangit na nangyari. Salamat sa Lord, meron kang pinagtatagumpayan. Salamat sa Lord, meron siyang pinahintulutang hindi maganda. Kasi in those scenarios, in those battles, you will know that God is good. Na mabuti pa rin ang Diyos. Sa kabila ng crash, yung magkabilaman, mabuti pa rin ang Diyos. Amen. Mabuti pa rin ang Lord. It says in 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight for the true faith. Hold tightly the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses. Church, J1 Sherwood Park, the Lord is reminding us, ilaban mo yan. Ilaban mo sa pananampalataya. Ilaban mo sa panalangin. Luhudan mo. Huwag mong tigilang sharean. Huwag mong tigilang ikwento ang testimony mo sa Kanya. Balang araw, mawiwin mo din yan. Balang araw, mag-aani ka din sa lahat ng tinanim mo. Remember what the Lord have said? Lahat na nagtanim na may luha, aani na may kagalakan. Kaya ilaban mo sa pananampalataya. Ilaban mo. Hindi pa tapos ang laban. Sabi mo sa tabi mo, hindi pa tapos ang laban. Maghihimala pa si Lord. I-restore ka pa ni Lord. Palalakasin ka pa ni Lord. Pagagalingin ka pa ni Lord. Bakit? Gumagawa ng magandang testimony si Lord sa'yo. Bumubuo ng matinding testimony si Lord sa'yo. Sino dito excited ka na after all of these things, makikibalik nga po sa kaninang verse. Sa 1 Peter chapter 5 verse 10. In His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, He will restore. Hindi ka lang niya i-restore. Support. Ano bang other terms ng support? Hahawakan ka niya. And strengthen you. And He will place you on a firm foundation. May pinagtatagumpayan ka lang, pero hindi ka talunan. May inalaw man ng Lord, pero hindi hanggang dyan lang. May binubuo si Lord sa'yo. May pinapatunayan ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, ma-excite ka. May binubuo si Lord sa'yo. Sa kabila, partner, magalak ka. May pinapatunayan si Lord sa buhay mo. Sino dito excited ka? You might be suffering today. You might be suffering right now. You might be waiting for something. Pero lilipas din yan. Lilipas din yan. I-restore ka din ni Lord. Isusupport ka din ni Lord. Palalakasin ka din ni Lord. And the Lord will place you not just in a firm foundation, but in a higher position for you to know na may paggagamitan sa iyo ni Lord. Sino dito excited na gusto ni Lord gamitin ka? Sino dito excited na mag-aani ka naman?
Sino dito excited? May sorrow man, may pain man, pero nire-remind tayo ni Lord, mas mataas pa rin ang purpose niya. Mas mataas pa rin ang pagkakatawag niya sa'yo. And if you are ready to see God's working power into your life, tayong tumayo. We're gonna worship Him. Tandaan nyo kanina, lumalabas ang totoong ikaw. Kapag naiipit ka, if you're going through something, lumalabas ang totoong posisyon ng puso mo. If you're going through something, and the Lord is asking us today, totoo pa ba ang worship mo? Hanggang kailan ka magsaserve kay Lord? Kapag magaganda lang ang bagay na nangyayari, hanggang kailan ka magsisay yes? Willing ka na bang i-share ang testimony mo sa iba? Willing ka na bang magkwento ng kabutihan ni Lord sa'yo? Willing ka na ba iparanas sa iba ang ginagawang himala ng Diyos sa'yo? Kung ikaw yan, before anything, pwede ba natin ilagay ang ating kamay on top of our hearts? And just say this prayer with me. Let's say, Lord Jesus, forgive me in my shortcomings. Lord, I accept you continuously as my Lord and Savior. Starting today, write my name in the book of life, there in heaven, and never be erased until your day comes. Lord Jesus, I need you now more than ever. Sige, ako na lang po magpre-pray. Lord, andito kami as your church. Andito kami, Lord God, as your disciples, as your followers. Lord, we want to be true in our faith to you. Lord, kung meron man kaming pinagtatagumpayan, Lord, sorry kung nag-alinlangan kami. Lord, sorry kung nag-doubt kami. Lord, sorry. Kung nagtanong kami sa'yo, Lord, sorry. Pero Lord, this time, tulungan mo kami to understand your purpose. And Lord, we are excited to see your greater purpose in our life. We are excited to see the importance of the process and the value of the outcome. Lord, help us to see and realize na after all these things, there is joy. After all these things, there is breakthrough. After all these things, there is victory. After all these things, Lord, we know ito ang season na ang gusto mo kami magbunga na. And Lord, this time, as we worship you, Lord, patuloy mo iparana sa amin, ipaintindi sa amin, Lord, ang mga bagay. Kung bakit, anong dahilan, Lord, salamat. Lord, thank you. Church, may pinapatunayan si Lord sa buhay mo. Bumubuo ng matinding testimony si Lord sa'yo. Kanino yon? Merong binubuong malaking story si Lord sa buhay mo. God's not yet done to you. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Lord, salamat po. Let's worship the Lord. Thank you, Jesus.
Sabi doon sa isang part dyan, fear not, for I am the Lord your God. Bakit ka matatakot? Bakit ka mangangamba kung si Lord kasama mo? Hindi ka niya pagkukulangin. May binubuo si Lord sa'yo. May pinapatunayan ng Diyos sa buhay mo. And I believe, gagamitin ka ni Lord in higher heights. And I'm excited to see na ikaw at ako makakaranas sa fullness ng Diyos sa kanyang buhay. For the last time, let's worship the Lord. Thank you, Jesus. I am the Lord your God, and trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, let us see the faith. I'll send a little rain, let it rain. Things start to change, just bring the rain, bring the rain. It won't stay the same, from glory to glory. You're writing my story, let it rain. Come on, church, let's worship the Lord. Let it rain. Worship Jesus. Let it rain, let it rain. Things start to change. Just let it rain, let it rain. It won't stay the same, from glory to glory. You're writing my story. Let it rain, let it rain, so let it rain, so let it rain, so let it rain, let it rain. Things start to change. Bring the rain, bring the rain. It won't stay the same, from glory to glory. You're writing my story. Let it rain, so let it rain, so let it rain. Let it rain, let it rain. Things start to change. So bring the rain, bring the rain. May binabago si Lord sa sitwasyon mo. From glory to Binabago na ni Lord ang sitwasyon mo. writing my story. Let Kasi gusto kanyang gamitin. Gagamitin ka ni Lord. Gagamitin ni Lord ang testimony mo para marami maranasan din ang kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Lord, we pray and hope continuously use J1 Sherwood Park as a blessing to many. Lord, salamat hindi ka patapos sa amin. Lord, thank you kasi Lord, you're not yet done. The best still yet to come. Lord, salamat sa crushing. Salamat, Lord, sa pressing. Kasi dito mo nire-release ang maganda mong plano sa buhay ng bawat isa. Lord, thank you that in this season, pinapatikim mo na ang magagandang bagay na gagawin mo sa bawat isa. Andyan na. Andyan na. Andyan na. Feel it. If you're praying for healing today, God is healing you. And the Lord will use the testimony for others to believe that Jesus is still working in miracles. If you're experiencing such depression and anxiety, receive joy today. Receive joy. Receive joy. Receive joy. Nire-restore ka ni Lord. And God will use your story to strengthen others. Hindi pa tapos si Lord sa iyo. Church, be ready. May matinding gagawin si Lord sa iyo. Receive it. This is the season that greater things are to come. New things are to come. Lord, we are excited. That you're changing everything. Salamat po, Lord. Be the one, Lord, to be lifted up, glorified, magnified. We just entrust everything to you. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Palakpan natin si Lord.